Itong Davao model ng payment and reward system ay nakakatakot at talaga namang inaabuso. Kung tutuusin, ang reward system ay maghihikayat sa mga pulis na pumatay upang makuha ang reward nila na pera. Tulad po ng sinabi ng aking kasama dito, si Congressman Romy Acop. Tulad po na nabanggit ni Congressman JJ na ito yung love of money. Ibig sabihin, Mr. Chair, walang pinagkaiba ang reward system na ito doon sa mga drug pusher na kumukuha rin ng pera dahil sa droga. Ito naman, kumukuha ng pera dahil nakakapatay. Walang pinagkaiba, mga kaibigan. At sino bang ayaw makakuha ng pera? Kapansin-pansin din na ang laki ng discretion ng mga pulis. Dahil on a mere suspicion, pwede silang pumatay at yung suspect ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon mag-explain or ilaban ang kanyang sarili. Kaya nga po, this is a violation of their constitutional right. Paano kung mistaken identity? Tulad ang napatay na 9 na taon. Tulad ang napatay na si Kian na 17 years old. Ito ay mga mistaken identity. Paano kung galit lang sa iyo ang isang pulis at bigla ka na lang sinama sa listahan ng suspect? Paano kung nagkataon parehas kayo ng pangalan? Ang daming mali sa sistema na ito. At ang pinakamalala, walang reward ang apprehension o paghuli ng suspect. Kung gusto mo ng pera, patayin mo ang suspect. Mr. Chair, I would like to ask again, Ms. Garma, yung kay Angelito Rosales, na umano'y sa kwento, no? Mistaken identity ang nangyari. Ikaw, bilang head ng Cebu City Police, meron bang ginawa para maibsan yung kamalian ng mga tao na pumatay kay Angelito Rosales? Considering that mistaken identity ang nangyari kay Angelito Rosales, or is he considered as a collateral damage? Mr. Chair, I cannot comment on the case of the son of Ms. Rosales because I can no longer recall the case. Siguro let us check the records and perhaps we will be able to know the status of the case right now. Mr. Chair, I would like to ask, no? Kasi noong head pa siya ng Cebu City Police, ilan ba yung naging collateral damage sa operations nyo? Ilan yung minors? Mr. Chair, I think it would be best to go on the records kasi matagal na po yun, wala po akong ma-recall na kung ilan po, kung meron man po. So, Mr. Chair, masipag kayong magpatrolya, pero hindi nyo natatandaan kung ilan yung naging napuntahan ninyo, naging collateral damage dito, ilan ang minors, Mr. Chair? Mr. Chair, sa dami po ng trabaho kasi ng City Director, I'm sure po na okay, Mr. Chair. Meron po kasing station commander na katutok po dyan. Okay, Mr. Chair, ito na lang. Si Bladen Skyler Abatayo, 4 na taong gulang, shot during a drug operation in the head, no? Kilala mo ba to? Skyler. I can remember, Mr. Chair, NBI took cognizance of the case. Bumitaw po ang City Police. I think it would be best to inquire po sa NBI yung status po ng case, Mr. Chair. Kasi minsan po, yung mga biktima, they prefer the NBI. So, bumibitaw po kami para sa ganon, maalis po sa isip nila na may bias po yung investigation. I think I can recall it's NBI po. So, Mr. Chair, during your time, si Skyler, he was shot pala sa dibdib, hindi sa head. Gumagawa lamang ng kanyang assignment noong siya'y nabaril sa dibdib,
Pero walang ginawa yung opisina ninyo tungkol sa kaso ni Skyler or direct kasi sa NBI ito ipinasa? Pagkatapos ng nangyari kay Skyler, meron ba kayong ginawang mga hakbang para makasiguro na hindi mauulit yung mga ganitong pangyayari, Mr. Chair? Mr. Chair, initially, nag-process po ang local police, but ang nag-intervene eventually is NBI. So we turned over. I think yun ang pagkaka-alala ko po, na turn over ng local police po lahat sa NBI. Kasi po, para po sa ganon, hindi po mapag-isipan na may bias. So I think it would NBI, be pero best sa inyo, wala kayong ginawa. You just turned it over. No, Mr. Chair. Meron po, kaso nga lang, nagkaroon ng preference na NBI. So pinagbigyan namin na NBI na lang kasi baka kung sakali hindi favorable ang results sa kanila, baka sabihin po na inayos. So bumitaw kami para sa ganun maging neutral yung pong investigation, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Reina Garma was the head of the Cebu City Police at the time Rabi Lopez and Angelito Rosales were killed by police officers on October 4, 2018. Both are victims of lack of due process. For Angelito Rosales, he was also a victim of mistaken identity. Paano pa kaya yung mga hundreds of collateral damage victims killed during the war on drugs ni Rodrigo Duterte, Mr. Chair? Now, I would like to present, Mr. Chair, the 2 videos of interviews with Ms. Reina Garma. Pwede po ba nating ipakita? Secretariat? Yeah, again, I'm very sorry that happened to an innocent child. When we talk of the war on drugs, even innocent lives pwede madamay. This is a classic example already. And I hope it's an eye-opener to all of us, not only sa police, to be more careful. And we are really sorry na nadamay ang bata. And sa mga involved sa drugs, this is what happens also. And to those innocent people, you can be victim anytime. So let us all be vigilant when we talk of war to fight yung illegal drugs. Paano po ng family needs justice? Yeah, everyone needs justice. Even the other victims of crimes. There's always justice. Even the suspects, there should be justice. Come victim, the police has to fight back, and there are collateral, damage sometimes. We don't even know who are living at the other side of the house. And these houses are made of the wood materials that bullets can just penetrate if we fire our guns. Yes, clearly, Mr. Chair, na pinakita naman ng video. Tinuring na mga collateral damage. Yung dalawang video ay mula sa panayam ng Sunstar Cebu noong July 2018 at mula sa Al Jazeera English na nilabas noong November 2018. Mr. Chairman, klaro po sa dalawang videos na interview kay Reina Garma, parte ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng mga inosente. Sinabi niya mismo na pwedeng madamay anumang oras ang inosenteng buhay ng isang tao sa war on drugs. Ganito ang mukha at epekto ng war on drugs ni Duterte. Maraming inosente ang nadadamay, walang due process ang mga biktima, bigla na lang pinapatay o kaya naman natatamaan ng mga ligaw na bala mula sa war on drugs operations. Mr. Chair, during Reina Garma's stint as head of Cebu City Police, intense ang naging war on drugs ni then President Rodrigo Duterte. Madugo, walang due process, even innocent lives are lost. Sinabi ni Reina Garma na everyone needs justice, pero nasa ng hustisya para kay Rabi Lopez, kay Angelito Rosales, kay Skyler Abatayo? Nasaan ang hustisya para sa daan-daan at libo-libong pinatay at namatay dahil sa war on drugs na inilunsad ng Duterte administration?
Mr. Chair, lastly, I would like to ask again, Attorney Nery Colmenares, nakita nyo naman po napakaraming nagsasalita na ngayon, lumalabas ang mga biktima, ngayon nila kailangan ng hustisya, Mr. Chair. So, I would like to ask Attorney Nery, paano kaya nila makukuha yung hustisya ng mga biktima na ito? How will it happen? Pwede mo po kaming paliwanagan kung paano? Thank you, Mr. Chair. May malaki tayong problema ngayon, Mr. Chair, kasi it's been a long time. Ang pamilya hindi binigyan ng mga dokumento na importante kung gusto mong magsampa ng kaso. Marami sa mga witness ay takot. And therefore, mahirap talaga magsampa ng kaso dito sa Pilipinas if only because ang ebidensya ay hindi forthcoming. Paano mo sasampaan yung kaso na nakalagay sa death certificate, bronchopneumonia? Parang tagilid ka na agad, Mr. Chair, para kasuhan kung sino man yung responsible. Paano mo kakasuhan pagpasok, patay ang mga CCTV? Only the word of the police team that went inside the jail ang pagbabatayan mo dito. Paano ka, grabe there is, the perpetrators, of course, must be held to account for this. But not only that, there is also the infrastructure of impunity. Yung mga pulis na hindi nag-iimbestiga, yung mga piskal na hindi nagkakaso, and in fact, even those who are acquitting members of the police, katulad niyan, on the say-so lang ng subordinate mo. Sir, self-defense gaganyanin mo na? No, sa korte ka magpaalam. Diba? Only judges can say whether your claim to self-defense is valid or not. Pero absuelto na So, Mr. Chair, may kahirapan doon. But we, of course, lawyers, human rights lawyers, will continue to help out in any way. Pero, may kaso ngayon, Mr. Chair, sa ICC. And in this case, Mr. Chair, dito medyo umaalagwa ang investigasyon because they started way back in 2017, 2018. So matagal na yun na sila nakakalap ng maraming dokumento and therefore, para sa mga biktima, isa itong paraan para roon sila ng hustisya. I'd like to quote one of the nanay na nagsabi kanina kung bakit hindi sila nagkaso. And her statement best sums up the status of the families of the victims. Hindi po sa amin ang batas. Maraming salamat, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro lastly, siguro it's about time na yung Marcos administration should pursue yung ICC. Kasi panahon nito na lumalabas yung mga biktima at nagbibigay talaga dapat ng kaukulang suporta para sa kanila, Mr. Chair. So kung hindi, ma-accuse din natin ng Marcos administration of human rights violation kung hindi magkakaroon ng hustisya ang mga biktima. Maraming salamat, Mr. Chair. Kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katwiran po ni Colonel Garma, siya po ay nag-rekurida paggabi, at sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma, pakiulit nga po, Ms. Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, noong lamay. Ana siya nga, pag-agi niya sa buha nga, nganong gibilaran maninin niyo? Mauto nga, waman di ko kailangan mga tao. Ni ana dayon, ni ana siya nga, bakit sila patay dito? Marami din sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, ang iba, ang Tagalog, So, Colonel Garma, iyo bang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa insidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary, kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely.
Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas, halos lahat ng namamatayan, may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang Yan. pagkakaintindi ko po. Aside from The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal, sapagkat doon, sa mahihirap sa mahiyaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako, nagdadasal din ako eh. Pero, palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ka Well, na hindi lang. Kasi sir, sabing there's something wrong. Tanay lang. okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon. Yung sinasabi ni Raquel, palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan. Nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Para lamang humarap sa inyo. Natatakot nga sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon nagpulasan ng mga tao Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan sinabi nila Dalawa yan nagsasabi, na ang sabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor. Alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat maiiwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo Ito patay itong mga to tinan nyo meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Rowena Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Muban's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right to life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak Napatay yung kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. Yun pala naman tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, dito, binasa ko dito ang iyong karapatan at nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat meron kayong karapatan
as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan to mga taon to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Ha? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? You are asking, kanina po nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Ganito yun eh. Ako, alam mo, ayaw ko na ng sugal eh. Kalaban ko ang isabong, kalaban ko ang pogo eh. Ayaw ko ng sugal. Illegal man o illegal. Ayaw mo rin, di ba? Ayaw mo ng sugal? Tama ako? Yes po, Mr. Ba't ka naging manager ng PCSO? It's different. Can I explain Sugal yun again? eh. Huwag na mag-explain. Yes. Sugal yun eh. Because it's for it's a lottery game for... Hindi pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin, sugal. Tama ba ako mali? The question kasi po is... Ang pinag-uusapan natin, sugal, Colonel Garma. Generally, Mr. Chair, yes, ayoko po. But I just would like to correct her. Because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now, that is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair. Nanay, ano po ang nangyari kay Rabi Lopez? Kwanto, natuog man may ato, Your Honor, ka nang more mong namataan ba, buto-buto to. Natulog po kami noon at yun po yung nagising kami sa mga putok. So, Mr. Chair, I would like to ask, ano po yung trabaho ni Rabi bago yung Technician insidente? to siya, Your Honor. Tapos kailan po nangyari yung insidente na yon? Yung nagising na lang kayo, sabi nyo, sa mga putok? Siguro, mga alas 2, murag alas 2, ba't wala, alas 3, murag mga alas 2 to. October 4, 2018, kadlaon. So, pagkatapos nyo pong marinig yung mga putok, anong nangyari? Dali na miya itong kuhan, abi sa portahan, nga naog mi niya. Pag gawas na mo sa portahan, pag abli, kuyawa naman mi, kay porta naman naghalang pulis, ging na naman mi, walang labas. Di, gisarada lang akong balik ang portahan. Nagmadali po kaming buksan ng pinto at bumaba para tingnan. Tapos pag bukas namin, marami ng mga pulis. Tapos sinabi ng mga pulis na walang labas. Kaya sinira nila pagkatapos yung pinto dahil natakot din po sila. Pero nakita niyo po si Rabi. Ano pang itsura ni Rabi? Paglaong na mo, paglaong na mo, buntag na mga alas 5, kanang gipahibaw ko sa akong anak sad nga, nanawag sa akong anak nga kabagwangan nga, mo na nga, patay na ko na iyang manoy. Pagbaba po namin ng mga alas 5 ng umaga, pinaalam po sa aking eldest na anak na patay na po ang kanilang kapatid. Mo to nga, pag naog na mo, wala naman liyang akong anak, ang patay lawas niya, gida naman dito sa morgue. Wala naman may kakita ka na apa diya sa suod. Gikuan na to siya, alsa na lang kuno to siya sa mga pulis, giitsa sa gawas.
Sana'y nanindag lugaw sa lamisa, giitsa lang siya. Pagbaba po namin, hindi na namin nakita ang bangkay ni Rabi. Dinala na raw sa morgue ng mga pulis. Inaswat na po nila ito at itinapon lang. Mr. Chair, gusto ko pong malaman kung ano yung nangyari, di ba, after nung namatay. Ano po yung nangyari doon naman sa lamay ni Rabi? Wala to, Your Honor, karang nagbila, kuha na to, karang mga kaabtan to mga doba to kaadlaw, tulo kaadlaw. May agi to si Ma'am Garma, dito sa among atungod. Sa layo-layo pa siya gamay pa doon sa amo, nanaga na mga tao, kay murag nahadlok ba. Ano pong ginawa ni Garma? Niya na siya, nga nasuko sa gibilaran. Niya, nana siya, bakit isa na patay dito? Marami din sila. Mura to, Your Honor. So, 2 days after po, dumaan si Ma'am Garma. Malayo pa lang po sila sa amin, tumakbo na po ang mga tao dahil natakot. Nagalit po si Ma'am Garma kung bakit isa lang daw ang nilamayan dahil marami daw po sila. Galit siya? Sumisigaw ba siya? Ano lang, ninana lang siya, nistorya lang siya pag-agi. So ano po yung naramdaman ninyo tungkol dito sa pangyayari na ito, Mr. Chair? Wala ba, nanaga naman to ang mga bisita. Ay, usay inyong gibati sa nahitabo sa inyong anak. Wala lang yun, Honor, ang amo lang yun, Honor, nangitan lang may gustisya sa mga anak, kaya wala naman siya mahimo sa mga anak. Naghahanap lang po kami ng hustisya. Amo, hustisya na lang yung sa mga anak. Amo lang yung taon nigi paningkamutan, bisag layo ang amo, nabi, taga-Sibomi. Amo na lang yung agwanta nga pag-ari lang yun diri ang kamon toyo, hustisya lang yun sa mga anak. Kahit malayo po kami, bumiyahe po kami para humingi ng hustisya para sa aming anak. Thank you, Mr. Chair. Sa next po ay gusto ko sanang tanungin si Baby Rosales. Mayong gabi po, ma'am. Mayong gabi po. Oo. Mr. Chair, ano yung nangyari kay Angelito, ang inyo pong anak, Angelito Rosales? Anang October 3, ma'am, nag-inom na sila kay birthday lagi sa iyang mga, birthday sa iyang anak-anak, kauban sa mga igsuon. Padung sa madaling araw na ng October 4, 2 o'clock, na mauli na iyang mga manghod. Karon ako nanindaman ko na sa carbon ug lugaw. Ma'am, diyan akong naibawaan ang akong ilan silingan, nagpaibaw na din ako nga, gipusil lang akong anak nga to sa Pasil. Nakaroon, naibulong sa ko, kay mga pa may pag-abot sa mga isuon, gikan kainom. Mga 2 minutes o wamapti ko sa ka-oras yung honor. Nanganghaman ang mga isuon. Nga mga pag-uli ni Manoy, ni anak po ang mga isuon niya. Di karon ang nagpaibawon ako, naghilak naman jud kaya na ginatabo ni Angelito. Dinidagan ko pa doon sa Pasil. Pagdagan ako sa Pasil yun, wa man jud ko pasudla sa pulis, giharangan jud ko. Diha pa lang sa kasada, wa jud ko na pasudla. Kaya niyon sa walang lalapit. Tagalog man. Sige po, October 3 po, nag-inuman sila dahil birthday po ng kanyang anak-anakan kasama ang kanyang mga kapatid. October 4 ng mga 2 o'clock, umuwi na po ang mga kapatid. Tapos ako po ay nagtitinda ng lugaw sa Carbon. Tapos dinaanan na lang ng mga kapitbahay at pinaalam sa akin na may nangyari kay Angelito, binaril siya. Nagtaka rin ang mga kapatid ni Angelito dahil kakauwi pa lang niya. Tumakbo ako, dali-dali akong tumakbo, papunta sa bahay ni na Angelito, ngunit hindi ako pinapasok ng mga pulis. Sabi, walang lalapit. Mga Tagalog po sila. So na-identify niyo po na hindi nagsasalita ng Bisaya
Opo. Oo. Parang hindi taga doon ang mga gumawa nung... Kasi nagtatagalog po siya, mami. Nakasuot po siya ng parang army. At saka yung dito lang po natin makikita sa mukha niya yung mata lang at saka nakabulit. Yun lang. Mr. Chair, sino po yung tinutukoy niyo? Yung pulis. Yung pulis na Tagalog na hindi po ako pinapasok. Hindi po ako pinapasok sa bahay ni Angelito. Tapos mayroon pong kapitbahay dito, kapitbahay ni Angelito, nagsabi sa akin na, Ate, yung anak mo, dinala na po sa mga pulis, nandun na po sa CMC, sa Murgi. Dito, tumakbo naman po ako doon. Doon nakita kong anak ko. Nakahian na po sa Murgi. Dito po, butas, binaril po. Ang anak ko. Ang sabi pa naman nila, Ilan taon po yung anak niyo? 23 years old po. Sabi nila nalaban daw ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Sa totoo lang kasi lasing na lasing. At saka yung nila, yung kwarto na ang liit-liit lang talaga. 3 or 4 na pulis pa ang nakapasok. Yung kwarto sa anak ko. Hindi na makalaban dahil sa kalasingan. Ang pinalabas pa ng noon, lumalaban ng anak ko, hindi yun makalaban to sa totoo lang. Kaya masakit sa akin. Hanggang ngayon kinukuha ko hustisya sa aking anak kasi alam ko nga ang anak ko walang kaaway. Basket lang talagang ng anak ko. Hindi yun nanagili, hindi yun naglasyasyabo. Masakit sa akin yun. Congresswoman Brosas? Mr. Chair, tatanungin ko sana kung ano yung sinabi ng pulis na tungkol sa pagpatay kay Angelito. Pero sige lang, lang po muna. Baka kailangan ng konting break. Mr. Chair. Ang gingon sa polis po, ma'am. Ano ang sabi ng polis sa inyo? Nanlaban daw yung anak ko. Nanlaban, sabi niya, doon sa kwarto na maliit. 4 na polis pumasok sa kwarto. Sa tanong ko na sa sarili, kung nanlaban pa, wala naman talaga sa lahat ng niya, katawan. Bukod dito na butas talaga, binaril. Oo. Kung nanlaban pa, makita mo naman sa mukha. Wala talaga, dito lang talaga. Sa katawan ng tama? Oo, dito po, butas. May live-in partner po yan, si Opo. Angelito. Ano naman ang nangyari kay... Yung live-in partner niya po, pinalabas at tinakpan ng scotch tape yung bibig. At saka 3 araw bago pa nalabas sa presinto. So pagkatapos po ng insidente, ano pa yung naaalala ninyong nangyari? Yung sa burol ng anak ninyo, pwede niyo po bang ikwento? Bukod na nun yung 3 araw, 2 araw, siguro po, galing yun si Ma'am Garma doon sa kanila ni Raquel bago sa nakapunta sa amin. Yun, tumatakbo yung mga tao, nakalamay doon at saka tinumba yung lamisa at sabi niya sa amin, ayon niyang pag-asugal yung patay, dapat pagdasalan. Sabi niya sa amin, maya, umalis na po siya. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kasi sinabihan po ako ng presinto 6, magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko, wala po kaming pera. At saka po, wala po kaming pera at saka po, hindi po amin ang batas. So ano pong kahilingan ninyo ngayon? Ang Ginang Rosales, ano ang inyong gustong mangyari? Ang ng kamatayan ng anak ko, yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon sa 6 years po.
nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman makuha na natin hustisya. Hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang sakit-sakit talaga na. Totoo lang. Nilapit ko yun. October 4, doon ako sa kasi anniversary, 6th anniversary sa anak ko. October 4. Nilapit ko yun sa minteryo. Hiningi ko yun sa anak ko na dapat sana makuha na natin hustisya sa kamatayon mo na. Yun Mr. lang. Chair, Yes, Congressman Abante. napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Bakit? Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa dibdib. Tinitingnan ko siya. Sana naman maintindihan niya. Nawalaan ang anak siya. Nabigwinin pa naman, wala pa naman Sino po si Colonel Garma sa inyo? Siya po nakita ko, sir, yung pumunta sa lamay ng anak ko. Nung gabi na yun, yung... Siya ba ang Chief of Police ng Cebu City nung napatay ang anak nyo? Opo. Gayon din sa inyo, Raquel Lopez? Okay. Kindly wrap up, Congresswoman. Yes, Mr. Chair, I would like to direct my next question to Colonel Garma, Mr. Chair. Mr. Chair, narinig naman yung mga salaysay ni Nanay Raquel at Nanay Baby. Ms. Garma, dalawang insidente ito Nangyari noong October 2018, kayo na ba ang head ng Cebu City Police noon, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Bakit po kayo pumunta sa burol ni Rabi Lopez? Hindi po ako pumunta doon para sa burol. It is a routine na pagkagabi po, umiikot ako from boundary of Cebu City, that is Talisay, the first barangay, hanggang po sa kabila kung saan po, kasi sunod-sunod po yung mga barangay. So it is a routine po, gabi hanggang madaling araw, nagpapatrolya po ako. So I pass by po dun sa burol po nung anak ni Miss Rosales po. At napansin ko na puro sugal, marami po nagsusugal. So sinita ko po, sabi ko, huwag kayong magsugal, instead, mas maganda magdasal. Yun lang po. Actually, nung parating pa lang ako, nagtakbuhan na po yung mga tao. So, Mr. Chair, I was asking about Rabi Lopez, Mr. Chair, sa burol ni Rabi Lopez. Doon na kayo kay Angelito Rosales. Okay. Mr. Chair, ang tanong ko po, bakit kayo sumigaw-sigaw doon? Ano yung, sabi niyo routine di ba? So, kung routine lang siya, bakit merong pagsigaw-sigaw na nangyari? Tapos, di ba respeto dapat sa yumao o sa namatay yung, kahit naman siguro nagpapatrolya kayo, pero alam niyong may patay doon, bakit hindi man lang kayo nagbigay respeto sa patay? Your Honor, wala ko naalalang sinabi ko yun. As sa statement ni Ms. Rosales, sinita ko nga yung nagsusugal, dapat magdasal. I don't think so po. Wala ko naalalang sinabi ko yun sa burol po ng anak ni Ms. Lopez. Kasi usually po, pag umiikot ako na may mga patay, pinagbabawalan ko ang sugal, ini-encourage ko magdasal. Even when I was the station commander po ng Davao City, yan po ang stand ko mula noon. Ine-explain ko na dapat ipagdasal ang patay, hindi nagsusugal. Mr. Chair, may I ask again, Raquel, ano po bang nangyari? Boyod to, Ma'am Garma, katupag agi ni mo, hapit na ka maabot sa amo ang dapit, nanagan to mga tao na milar. Nawag tambagay itong cellphone sa kong anak, kaya nakuyawan to sa nga nangagi mo. Ngayon, ang sabi mo, pag daan na diha sa amo, niingon pa ka nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila.
Ano niya, mga tawa to na nagantanan kay nahadlok beto ninyo. Mura ito di ko mamakak. Mura ito, Ma'am Garma. So pagdaan niyo po, Ma'am Garma, malapit na po kayong umabot sa amin, nagtakbuhan na po ang mga tao, nawala pa nga po ang cellphone ng anak ko. Pagdaan niyo po sa amin, yun po, sinabi niyo po, bakit isa lang ang patay dito, marami sila. Hindi po ako nagsisinungaling. So yun, Mr. Chair, yung nangyari, no?